Breaking news po ito mga kababayan. Senador Marcoleta at Mayor Vico Soto nag-usap na po sa telepono. At si Vico Soto ipapatawag sa Senado. Dito po ibubulgar ang mga anomalya ng mga diskaya. Tagilid na po sila mga kababayan. Kasi lalo po silang madidiin dito sa ginawang pangungurakot po ng mga diskaya na binandera sa social media. Panoorin po natin mga kababayan. Sinasabi po kasi ng mga netizen, Senador Marcoleta nakipagkita kay Mayor Vico Soto. Totoo kaya ito mga kababayan? At nag-usap sila tungkol dito sa hearing sa Senado at siya mismo magiging star witness laban sa mga diskaya na magdidiin lalo sa kanila para makulong habang buhay. Hala ka mga kababayan, ito na po. Ito na po ang mainit-init na balita. Invited to the Senate, are you willing to testify against the diskaya? Mayor, should you be invited to the Senate, are you willing to testify against the diskayas kung sakasakali? Wala namang invitation sa akin sa ngayon. Pero you will attend kung sakaling papuntahin kayo, sir? Kahit sino naman po, hindi naman yan kung gusto o hindi. Pag sila nagpatawag, required po yun. Your comment on what happened yesterday, sir, na mga 12 sasakyan ng mga diskaya yung nakumpiska ng Bureau of Customs, so nasa custody ng BOC? Wala na po akong additional comments, sir. Bahala na po ang customs. Pero ang importante, yung mga infrastructure projects na hindi na maulit. Kasi paulit-ulit na yung nangyayari sa atin eh. Kailangan po matigil na yung mga kalakaran na alam naman natin. Kami sa gobyerno, alam natin nangyayari ito. Kayo sa media, alam niyo nangyayari ito. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Dito po si Raffy Tulfo, naging bastos po ito. Raffy Tulfo, hindi ikaw yung chairman. Ang chairman dyan, si Senador Marcoleta. Siya yung nagmamanage ng interval ng mga nagtatanong. Nung una kasi, 2 minutes lang. Tapos ngayon, mag-iiyak ka. Siyempre, hindi pa alam ni Senador Marcoleta kung ano yung interval ng mga tanong. So ngayon, ikalawa pa lang. Tapos ikaw naman, nag-iiyak na. Ikaw talaga, Raffy Tulfo. Nagpapasikat ka lang. Saling pusa ka lang dyan. Antayin mo kasi na yung chairman ang magsabi. Ikaw, gusto mo nang palitan agad si Senador Marcoleta Nagyayabang ka na agad, wala ka namang nagagawa. Yung mga dati mong mga ininbestiga na PCSO, hanggang pasikat ka lang. Kagaya mo rin yung kapatid mong mayabang na si Ben Tulfo. Binabanatan niya si Marcoleta. Nagyayabang na bagito daw ito. Itong si Ben Tulfo, laos na. Hindi nga manalo sa Senado. Tapos ikaw naman, ang damin mo nang ininvestigahan, nakikiviral ka lang. Ikaw, wala ka namang magawa dyan. Yun yung sabi ni Juan Bautista Raffy Tulfo, pasikat ka lang, bastos ka na. Binabastos mo si Marcoleta, 'di ba? Sabi ni Vico Santos. Ulitin natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. St. Timothy and I think Wawaw is here. Yeah, St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Ito na po mga kababayan, antayin po natin itong mga banat ni Joel Villanueva.
isa rin kasi sa mga nababatikos. Kasama niya po sino po ito? Yung binabatikos. Itong si Chis Escudero na tumatanggap po ng porsyento na nagiging donation nung campaign. Sino ba yung mga tumanggap ng mga milyones para gastusin sa kanilang kampanya? Itong si Chis Escudero, milyones, 20 million yata. Joel Villanueva, ganun din. Marami pong mga senador na parang nakikipera din at nakikisabwatan din sa mga kontraktor, mga engineer. So yan po yung issue dyan. Binabalikan lang natin kasi nga po nadadawit itong Joel Villanueva. Kaya yung ibang mga basher ko, wag nyo kong i-bash kasi binabalita lang natin. Siyempre, nakikita yung pangalan niya na tumatanggap ng pera. Alangan namang exempted ang mga ito. Hindi natin pwedeng banatan. Hindi pwede yon. Hindi tayo hindi tayo pakitang dito. Hindi tayo nakikisawsaw. Tayo po'y tunay na malupit, na parang Marcoleta. Kayo makapang-bash kasi kayo, puro bash kayo. Ito pa po ang sinabi po ng balitang ito. Nako, si Vico Soto. Mukhang unang appearance po sa Senado Mukhang gigisain. Nako, tagilid itong mga kawander. Tagilid itong mga diskaya sa sobrang yabang mukhang malilit yun at magigisa sa Senado. Burning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost Project? I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Timothy, and I think Wawaw is here. Yeah, St. Timothy, meron kayong Ghost Project sa Bulacan? Galit na galit si Mr. Chair, wala po. Burning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost Project? I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Takot na takot. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi ang bihira ka, sasagot ka ng ganyan, Ghost Project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Question addressed to Ms. Rimando. Ms. Rimando, bago ka naging CEO ng St. Timothy, ano naging trabaho mo? Nagtrabaho din po ako sa St. Gerard, Mr. Chair. Ano trabaho mo sa St. Gerard? HR Manager po, Mr. Chair. Mga kababayan, magugulat kayo dito kasi HR Manager, merong 900 million sa kanyang account. Saan kaya kumuha itong HR na ito? Magugulat kayo dito, mga kababayan. HR? Ano ibig sabihin ng HR? Mr. Chair. Ano trabaho mo sa St. Gerard? HR Manager po, Mr. Chair. HR? Ano ibig sabihin ng HR for the education of the public? Human Resource po. Tapos naging CEO ka ng St. Timothy. Yes po. Sino pinakikinggan mong boss? Sino pinakikinggan mong boss? Pinakikinggan ko pong boss. Ikaw ba ang boss ng St. Timothy o meron kang pinakikinggan na iba? Di ba si Madam Sara? Ay, hindi po. Regarding po sa St. Timothy, ako po. O sa St. Gerard? Sa St. Gerard po, wala na po akong doon. So ikaw na susunod? Opo, Mr. Chair. Alright. Sige, mamaya magtatanong ulit. Thank you. Senator Bato is recognized. Thank you, Mr. Chair. Before that, I think the good secretary is asking to be excused. You're excused, sir. Thank you. Thank you for your personally, participation. I would like to thank you for coming over. Bagamat hindi na po kayo ang kalihim ng DPWH. Thank you for attending. Thank you respecting so very much. the subpoena of
this institution, the Senate. Thank you so very much, Your Honor, and thank you for the opportunity that And you good luck have given me. in your future journey. Mga kababayan, ito rin si Bunoan. Kapal din ang mukha nito. Oy, Bunoan, mag-resign ka na. Kung meron kang natitirang kakapalan ng mukha mo, pinagre-resign ka na ng taong bayan. Yung agency mo, itong DPWH, and daming buhaya dyan. Kaya ikaw na Bunoan ka, mag-resign ka na. Sabi ni McDonald Gregorio, puro ka pasikat din. Wala kang ginagawa, baka ikaw kasama ka na nagkakakwarta sa DPWH, kaya mag-resign ka na. Isa kang kupal, sabi ni ni Mario Tamondong. O tignan mo, isa kang kupal daw eh. Thank you, Your Honor. Senator Bato. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I request the presence of MG Samidan Construction? Dito ba? So, ayun. Traffic. O yan mga kababayan ha. Nako, antayin nyo po si Vico Soto dahil magsasalita na po siya. Talagang mauungkat ang mga tinatagong anomalya ng mga diskaya. Yung mga sikreto, ilalabas niya. Nako po mga kababayan. Tagilid na tagilid ang mga diskaya dito. Kaya agad, boss. Ganun? Talagang mga kababayan isang karumal-dumal na nangyari sa Pilipinas. Ngayon lang po nangyari ito dahil yung mga ahensya napakakurap, gutom na gutom sila. Nung panahon ni Duterte, wala namang ganito. I was informed I'm here, Your Honor. Is around. MG Samidan. Yes, ma'am. I'm here. Mr. Chair, may I request the presence of MG Samidan Construction? Dito ba? I was informed I'm here, Your Honor. is around. MG Samidan. Yes, ma'am. I'm here for Your Honor. Since your registration as a corporation with SAC in 2019, your paid up capital up to now remains 250,000. Wow. Yet, based on news reports, you bag a total of 5.022 billion pesos worth of flood control projects. Grabe. Paano nyo po ito nagawa? Sa loob lamang ng 5 taon, mula sa 250,000 pesos, ngayon bilyon-bilyon na po ang inyong naging proyekto sa flood control. Grabe. Your Can you Honor, explain to this committee, please? Yes, Your Honor, if I may. Yes. We are a sole proprietor company. We are already 34 years in the business po sa construction. In 1991, it was started by my husband as a authorized managing officer. Tapos nung namatay po siya noong 2007, I have to register again, but yung trade name po namin, yung trade name po ng asawa ko, yun pong ginamit namin. And this is a sole proprietorship company po, sir. In 2019 though, I've registered this company, but it's MG Samidan Construction and Development Corporation with the purpose sana of incorporating po, may magpa-transition sana sa corporation yung sole proprietorship. But nung nangyari na po yung COVID, hindi na po natuloy. So, mga kababayan, magbabasa lang po tayo ng mga comment. Ano ba sinasabi ng mga netizen? Tignan nyo po. Nagmukha lang katawa-tawa yung owner ng Wawaw. Shows his character in the end didn't save him. Kakabisita lang ng ghost project nila. Huwag uminit ang ulo mo, Sir Raffy Tulfo. Hindi ka naman magaling magtanong, puro ka lang daldal. Nako, yan sinasabi ko sa iyo, Raffy Tulfo. Gayahin mo si Marcoleta. To the point.
Yung may bira agad ikaw, puro kasatsat na paikot-ikot. Parang PCSO na walang nangyari. Yan ang sinasabi sa'yo, puro kapasikat. Sabi naman ni Blues, lumalabas ang natural na mga DDS senatongs, lalo na Sir Makulit. Napakahunghang at ang kakapal na mga buhayang yan. Saan na yung batugan at bonggak? Itanong mo sa amo mo yan na taning. Puro tanong, ganun alam na ang ginawa. Wala namang nangyayari dyan. Only in the Philippines. Tama po yan, Mr. Biko. Ayan si Biko. Eto na. Tuloy natin mga kababayan na. Ito pong pasabog ni Biko Soto. We have been using this sole proprietorship company until today, sir, Your Honor. Yes, ma'am. Thank you for that. Dito muna tayo mag-focus sa 5.02 billion Grabe. from 2022 to 2025. Saan po itong mga flood control projects na ito makikita? Mostly sa car po, Your Honor. I'm pregnant and I still sleep like a baby on the... Mula 1991, kontraktor na sila, ilang trilyon na po ang nadonggoy ng mga ito, ng mga kurakot na ito, mga kababayan, sa sarap ng buhay, no? Tapos makayabang sa social media, akala mo hard-earned money. Gaya ng mga nepo babies, merong sariling private jet, mga diskaya, merong sariling barko, may sariling airport. Yun ang balita, mga kababayan. Ako po, grabing mga kurakot ng mga ito. Nakakalulang pangungurap ito, mga kababayan. This mattress. I've been using the Emma mattress for over 2 years now and it's still... dito ito pa po. Check natin kasi nakakalulang kayabangan ito Tapos mangungurap lang pala sila, tapos iyayabang nila sa atin. Ginawa tayong mga patay gutom na mga ito. Lahat ito, Cordillera region? With yung may nearby provinces lang po sa may La Union at Pangasinan. Pero mostly po sa car region po. Direktahan na kita, ma'am. Itong flood control projects niyo na ito, na 5.02 billion pesos. Meron bang ghost project nito? Wala po, Your Honor. So kung isa-isahin natin yan, puntahan natin from lahat ng ginawa nyo from 2022 up to 2025, wala talaga tayong ma-identify na ghost project. Wala po, Your Honor. Oh, thank you for that answer. I hope so na wala. Otherwise, kung may makita tayo later on, you are under oath. I suppose you know the consequences. Yes po, Your Honor. Thank you, ma'am. Thank you. At Thank you po. Gaan yung pick up yung accreditation ninyo na ganito, nag-start lang sila sa 250,000 pesos. Hindi kayo nagulat na within a span of 2019? Yung pick-up na sinasabi, mga kababayan, ito yung sinasabi ng pick-up para po sa kaalaman ng lahat. Pick-up is a government agency attached to the program or to the Department of Trade and Industry and is one of the implementing boards in the Construction Industry Authority of the Philippines. Ito po yung mga kababayan, halimbawa po isa ka pong tindero ng mga itlog. So itong pick-up na ito, ito yung ahensya na kailangan mong mag-register or yung lisensya mo, mai-register mo dito para masabi na miyembro ka ng pick-up. Yun yung sinasabi, Department of Trade and Industry is one of the implementing boards in the construction industry. Pick-up po ito, mga kababayan. Tapos, pagdating ng 2022, 3 years. 2019 to 2022, 3 years. No? Biglang
nakakuha sila ng billion na projects. Wow. Hindi ba kayo nagtataka nito? Your Honor, PICAP doesn't have an idea regarding the projects that a certain company secures. Like I said, we are not... Di ba kayo ang mag-accredit ng ano yun, yung 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, gano'n ba yun? Yes, sir. We do the accreditation in terms of category and ARCC. But it is the basis for the implementing agency to qualify that particular contractor on the basis of the categorization and the ARCC. Categorization from E to quadruple A is a measure of the capacity of a contracting company. But like medium A, small A... Alam niyo mga kababayan, ang style pa ng mga ito, halimbawa po si X1, may lisensya na po. Para maging qualify po na makakuha ng project po ng DPWH, ibebenta niya or paparentahan niya yung lisensya. Kaya paikot-ikot lang yung lisensya, iisang lisensya lang ang pinapakita ng mga ito. Yan po yung nagiging sistema ng mga sindikato. Large B is a measure of the capability of the company. So that means that even if you are a quadruple A company, if your ARCC is small a, then you cannot do billions and billions of projects. And for example, medium A is only until 150 M. So that is on a per contract basis, Your Honor. So every time they bid, they're only allowed to bid for a project until 150 M. Wow. Chairman, I think the question of Senator Bato, with a company having a 250,000 paid up capital, that very minuscule amount paid up capital doesn't come into the picture in issuing a categorization for her license? Wala bang bearing yun? Yun ang tanong niya. Your Honor, the basis of a financial wala na. Of a worth of a company is based on its net worth. Nawala na siya. Its net worth in 2019 was 39,484,000. Yeah. Most music apps have some kind of one-size-fits-all. Ginagawa ng mga ito, talagang mga animal. Sobrang katakawan ng mga ito, hindi sila nagsasawa. Ngayon, kinakalampag ng mga tao itong mga diskaya. Tapos tanong ng tanong yung abogado, bakit puro diskaya ang binabanatan? Kasi nga naman, attorney, kung hindi ka bantanga o nagtanga-tangahan ka, kaya binabanatan itong mga diskaya kasi nga sila ay yung nagbandera ng kanilang nakurap, yung kanilang mga ninakaw. Nagtatanong ka pa kung bakit mga diskaya yung binabanatan. Tanga-tangahan ka din na abogado ka, sabi ni Juan Clavier. 'Di ba? To their corporation, but until now, they don't have a license for their corporation. What do you mean? What corporation? Itong Samidan, Your Honor. Samidan? Yeah. Walang lisensya ito? No, they have sole proprietorship, Your Honor. They do not have a license for their corporation. Is that correct, ma'am? Walang license? Okay. So you are saying that even a sole proprietorship can be given license by the PICAB? Yes, Your Honor. There is no prohibition. Notwithstanding the fact that he or the company has only 250,000 paid up capital, according to Senator Bato. First of all, what is the category of your license? If I may explain it po. Hindi, anong category niyo ba? General Engineering A. But we are not using the corporation po. We are using the sole proprietorship.
the corporation. Yeah, I has think no- that's very clear already. Wala pa kayong lisensya. So ang ginagamit nyo is sole proprietorship. Ang tinatanong namin, ano pong category ng inyong lisensya? It's registered at PICAP as General Engineering A po. A. A po, yes po, Your Honor. So pagka A po kayo, ang allowable range of contract is only 300 million. Tama? Sir, nakakabid po kami according to experience and according po sa sinabi. Doesn't matter kasi merong rito, merong range eh. Yes. Kapag ka quadruple A ka or triple A up to large B, merong yan eh. That will be 450 billion. Ngayon ang tinatanong kasi Senator Bato, sa nakikita ko, nakakakuha ka ba more than or up to 300 million? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi, kasi lalabas ito. Yes, as You are under oath kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged as lying. Baka makontempt ka. So, O yan, baka makontempt sa kakasinungaling ang mga ito. So, dapat ganyan, Rapi Tulfo magtanong. Dapat may sense, hindi parang PCSO na ginawang pasikat lang. Ganyan dapat, tapos magrereklamo ka na yung ibang kasama mo nakakapagsalita ng matagal, ikaw nagrereklamo ka. Tignan mo kasi yung interval. Yung iba di nagrereklamo, ikaw nagrereklamo ka. 'Di ba, mga kababayan? Itong Rafi na ito, wala ding kwenta ito eh. Sabi ni Julian na Cabo. Ayan comment ng comment. nakakasiguro ka na hindi ka nakakuha ng 300 million? Isang single project po yun, Your Honor. Hindi ba yan ang usapan, Mr. Chair? Yes, sir. For a Category A contractor with an equivalent size range So, of medium B, they can ang bid up sinasabi to niya, 300 hindi siya nakakakuha ng more than 300 million. Tama? Na single project po, Your Honor. Senator Yeah, just be sure, ma'am, kasi within a span of 3 years, 5.022 billion. Pag didetalyahin natin yan, baka mamaya may lalabas dyan na more than 300. I'm just cautioning you. Kasi pag ang ginawa mo, binrecap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100, o in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. So you have to be very careful. Baka sinasabi mo per contract. Oo nga, pero in-split ninyo because malalaman po namin yun eh. In the end, you will be confronted with the reality na nagsinungaling po kayo dito. Kaya sinasabi namin kanina pa, yung totohanan lang. So, wala kayong in-split na contract? Wala po, Your Honor. O sige, tingnan natin. Senator Yeah, Mr. Chair, according to records, ma'am, you have 58 flood control projects totaling to 5.022 billion. So, siguruhin po ninyo na out of the 58, walang lampas sa 300 doon. Otherwise, 58 flood control projects. Dali lang. Imposible, Mr. Chairman, imposible. 5 billion 5 billion divided by 58. Oh. Let me help you, madam. Thank you. 2024, ilan po ang flood control projects ninyo? 2024, last year. I'm not aware po sa numbers, but since 20... Hindi po kita matutulungan kung hindi nyo alam. Yeah. Yan ang abogado. Hindi Rapi Tulfo 2024, ilan po yung projects ninyo? Lahat? Sa flood control projects po, from 2022 to 2024. Hindi nga 2024 lang, para sandali lang tayo. I cannot recall for
I cannot O ngayon, recall for now. 2025, ilan ang pinoprosecute ninyong flood control projects? Sa ngayon pong 2025, wala pong na-award Wala kayong project ngayon. sa flood control po, Your Honor. 2024, hindi mo ma-recall. Yes, what I prepared is only from 2022 to 2025 that we have 58 flood control projects po, Your Honor. Yari. O ngayon mga kababayan, i-check po natin si Vico Soto. Eto na. Nako, kausap ni Marcoleta ito mga kababayan. Check po natin. Kinumpirma ni Senate Minority Leader. Nako, eto na si Vico Soto, ang pinakabida natin. Yari. Gisado na dito si Diskaya. Kausap na ni Marcoleta. Ala ka, nakakatakot na. Iyak na mga Diskaya. Eto na mga kababayan. Ito na ang bida natin sa Senado. Kinumpirma ni Senate Minority Leader Tito Soto na posibleng imbitahan ang kanyang pamangkin na si Pasig City Mayor Vico Soto sa investigasyon sa flood control scandal. Handa naman ang alkalde na humarap sa Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Willing to testify si Pasig City Mayor Vico Soto sa Senate investigation tungkol sa flood control projects. Isa si Mayor Vico sa mga nagbunyag ng samut-saring construction firms na pagmamay-ari ng Diskaya family. Panawagan niya sa madla, huwag hayaang matabunan ang issue sa flood control. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, tatahimik na issue, tapos magkakalimutan na tayo. Hindi pwede. Totoo mga kababayan, di ba nakita nyo po yung Dalos Sabongeros, PCSO, at kung ano-ano pang mga corruption na nangyayari. Ngayon po, yung sinasabi ni Vico Soto, wag nating hayaan na lumipas na naman na walang nangyayari dito. O yari kayo. Ito po. Huwag hayaang matabunan ang issue sa flood control. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, tatahimik na issue, tapos magkakalimutan na tayo. Hindi pwede. Huwag tayong pumayag bilang mga mamamayang Pilipino, bilang government officials, bilang ordinaryong mamamayan, bilang media. Huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo after 2 months, after 2 years for that matter. Matatandaang nakamonitor ang alkalde sa previous hearing kung saan inaccurate umano ang ilan sa pahayag ni Sara Diskaya. Kabilang dyan ang paiba-ibang stand ng dati niyang mayoral contender tungkol sa pagkontrol nito sa siyam na construction firms. Sa kabila nito, ikinatuwa ni Soto ang ongoing investigation sa Kongreso. Pero ang pinaka-importante raw, mapanagot at makasuhan ang sinumang sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Ayan po mga kababayan, tama si Vico Soto. Huwag natin hayaan na lumipas na naman ito na walang nangyayari. Kaya itong si Vico Soto at Marcoleta, nag-meeting daw umano. Nag-meeting di umano. Ito yung sinasabi ng mga netizen nakita daw sa isang, di ko lang alam mga kababayan kung totoo ito nag-usap daw sila. Aba, magandang balita ito. Magandang development ito para mag-isa ng mag-isa ang mga Diskaya. Yari na anong sinasabi ng mga komento dito. Natatakot ako para kay Mayor Vico kasi alam nating madaming galit sa transparency. Ayaw ng karamihan. Yan. So please protect Mayor Vico at Marcoleta. Tunay na huwaran talaga si Mayor Vico Soto at Marcoleta. Una, yung siya lang ang nakikita kong mataas na opisyal ng gobyerno na naka-ID. Grabe, totoo yan. Parang estudyante lang pagpapasok po ng opisina ito. Sana Lord, lahat ng mayor katulad ni Mayor Vico Soto at Marcoleta. Grabe, idol na idol sila ni Marcoleta at Vico. Yan si Mayor Vico may kredibilidad, integridad, malinis at tapat na namumuno sa Pasig. Kaya itong mga Diskaya, gisado, magnanakaw pa. Nagyabang sa social media, yung pala nakaw pala. Protect Mayor Vico at all costs. At Marcoleta, protektahan natin ang mga magigiting na leader ng Pilipinas. Galing ni Mayor Vico Soto, manang-mana kay Marcoleta.
Sana lahat ng government officials kaparehas ni Vico at Marcoleta. Ang gagaling talaga ng mga ito, mga kababayan. May God protect this man, Marcoleta and Vico Soto. Bihira na lang ang katulad ni Vico Soto sa gobyerno at kagaya ni Marcoleta. Ang gagaling talaga ng mga comment. Talagang bilib na bilib sila kay Marcoleta at Vico. Mayor Vico always protected by God. Mag-ingat ka palagi, Mayor Vico. At ingat ka din, Senator Marcoleta. Ayan po yung mga sinasabi. Protect Vico and Magalong at Marcoleta. Yes, like this man in need ng buong Pilipinas. Natira ako sa Pasig ng 2 years pero kita ko ang pagbabago. This is the next president. Grabe si Vico. Sikat na sikat. Sana tulad mo rin po mayor namin, Mayor Vico. At kagaya ni Marcoleta na may paninindigan at merong isang salita. Ipapakulong kahit yung mga kasama niya na mga nadadawit sa flood control issue. Hala ka. Ito talaga yung makakapagpabago sa bansang Pilipinas, Marcoleta at Vico. Ayan mga kababayan, yan ang sinasabi po ng mga comment. So anong masasabi natin? Mag-comment po kayo sa mga isyong ito, mga kababayan. Ito pong inyong lingkod na si The Wonders Philippines. Pa-like naman, pa-share naman po tayo. Para po lalong malaman ng mga kababayan natin ang mga kaganapan sa Pilipinas na talagang galit na po mga Pilipino, mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod, The Wonders Philippines. Mabuhay po.